Naabutan ko ang isang pamilya na ito na kumakain. Pinagsasalu-saluhan nila ang kanilang pananghalian. Tanging kamatis lamang ang kanilang ulam sa araw na ito. Nilagyan lamang nila ito ng tubig at asin upang matugunan ang kanilang kumakalam na sikmura. Siya si Lolo Francisco na 64 years old. Siya ang bumubuhay sa kanyang mga apo dahil iniwan ng kanyang anak ang kinakasama dahil sa pagbabanta sa kanyang buhay. Dahil sa problema na kanilang kinakaharap, mas minabuti ng ina ng mga bata na iwanan na lang ang kanyang asawa. Kaya si Lolo Francisco na ang bumubuhay sa kanyang dalawang anak. Sa pamamagitan ng pangunguha ng mga kahoy na siyang ginagawang panggatong, ibinibenta ito ni Lolo Francisco para may maipakain sa kanyang mga apo at sa ibang miyembro ng pamilya. Bukod pa rito, namumulot din si Tatay Francisco ng mga tira-tirang mais upang maipandagdag sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. At pag nakapamulot na si Tatay Francisco, agad-agad na ginagadgad ito ng kanyang asawa. Masama pa nito, nagkaroon na ng problema sa pag-iisip ang kanyang anak na ina ng mga batang ito. Tara po at panoorin natin ang kwento ng kanilang buhay. Gaano kahirap, tatay, yung buhay na pinagdadaanan nyo? Opo, talaga mahirap ko yung buhay para kaya ko po. Minsan ba iniisip nyo na suko na lang ako, hindi ko na kaya? Minsan ba napasok sa isip nyo yun? Opo, talaga, ako talaga ang kumaka yung mga bata, yung kapit. Oo, anong dahilan? Bakit wala yung asawa mo na dapat katuwang mo sa buhay? Hindi pa rin. Ha? Hindi ko na ano. Sabi na, itanim pa yung sa mamatay ka na lang yung bahay ko. Ang sabi ng asawa, parang ililibing. Oo, ililibing na sa...
Magandang hapon po mga kababayan at nandito po tayo sa lugar ng San Vicente, kung saan nakilala natin si Tatay Francisco na siya po yung bumubuhay sa kanyang mga apo, na dapat sana yung bumubuhay dito ay yung tatay nila, pero iniwan po yung anak nila, yung lalaki. Kaya po si Tatay Francisco po yung tumayo po na tatay nitong mga batang ito, At ngayong hapon po makakausap po natin si Tatay Francisco. Ito po si Tatay Francisco at ang kanyang pamilya, at kanina po nakita natin kung ano po yung ginagawa ni Tatay Francisco araw-araw para kumita ng pera at maipambili ng pangangailangan nitong mga bata na to, dahil ang hirap po talaga ng kalagayan ng buhay nila. Sa edad po ni Tatay Francisco, dapat hindi na ganun yung ginagawa niya, na nangunguha ng mais, namumulot at nagbubuhat ng mga mabibigat na kahoy para ibenta po. Doon po sila kumukuha ng pera para may makain po ang pamilya nila. And si Tatay Francisco, Tay, kamusta kayo, Tay? Kayong anong buhay mo. Mahirap yung buhay mo. Opo. Ngayong araw, Tatay, anong kinain nyo? Anong inulam nyo ba ngayong araw? Kamatis yung kinilaw Kamatis? po. Opo. Yung kinilaw na kamatis? Opo. Yung pinagsalusaluhan nyo kanina ng mga apo mo? Oo, madalas ba na ganun yung inuulam nyo? Opo. Grabe tayo, no? Sa hirap ng pamumuhay, talagang nagagawa nyo na magulam na lang ng ganun. At ano yung tayo, nilagyan nyo lang ng tubig? Tubig asin yung nilalagay nyo sa kamatis? Sa bitsin munti. Para umalat. Opo. Oo. Kamusta tayo ang buhay tayo ng ganyan ang kalagayan, ang sitwasyon ng pamumuhay nyo? Hindi ba kayo napapagod sa araw-araw na ginagawa nyo? Papawag na sirang na wala pa nung bata nung hindi ko yung trabaho. Kakahawa na yung mga bata po. Naawa kayo sa mga apo nyo? Opo. Kaya kayong gumagawa ng paraan para mabuhay Araw-araw ng yung kwak ng pera sa kanila. Mabubuhay ko sila yung mga bata. Mukhang may mga karamdaman yung anak at nyo, asawa. Matagal na ba yan ganyan, Tay? Opo. Wala pa ng pera. Kailangan pa-check up sila. Wala pa ng pera. Magpa-check up ako. Gaano kahirap, Tatay, yung buhay na pinagdadaanan nyo? Opo. Talaga mahirap ko yung buhay para ako po. Minsan ba iniisip nyo na suko na lang ako, hindi ko na kaya? Minsan ba napasok sa isip nyo yun? Opo, talaga. Ako talaga ang kumaka yung mga bata, yung kapatid. Wala pa ng sa... Kumbaga yung mga bata na lang pinagugutan nyo ng lakas Opo. para magkaroon kayo ng lakas sa araw-araw. Opo. Para makayanan nyo yung hirap na pinagdadaanan nyo. Opo. Oo. At ayan mga kababayan, at ito po si ate. Iniwan po siya ng kanyang asawa. At ngayon alamin po natin kung ano yung dahilan kung bakit iniwan siya ng asawa niya. Ate, magandang hapon. Bakit po kayo iniwan pala ng asawa nyo? Ha? Bakit po wala yung asawa nyo sa inyo? Wala. Bakit? Anong dahilan po? Ha? Oo, anong dahilan? Bakit wala yung asawa mo na dapat katuwang mo sa buhay? Nidirit niya pa rin. Ha? Hindi ko na Ano? nabuhay. Ano po? Mabuhay yung... Hindi daw po. Kinikaso. Mabuhay yung asawa na. Ala. Hindi niya Yan, mga kababayan, pasensya na po kayo dahil yung anak po ni tatay, hindi natin matanong na maayos dahil may ano daw to, may konting problema sa kanyang pag-iisip. Bali si tatay na lang yung tatanungin natin kung bakit iniwan ba yung anak niya nung asawa or kung si ate ba yung nang iwan dun sa kanyang asawa. Tay, ano pong nangyari sa anak niyo? Yung asawa na po, yung aglalasing ng yung asawa na, umuwi na. Tuntun ko na yung umuwi para hindi na maka yung asawa na.
sabi na itanim pa yung mamatay ka na lang yung bahay ko. Sabi siya. Pumunta dito. Ang sabi ng asawa, parang ililibing. Ililibing na sa bahay nila doon sa Etong bayan. mag-iina. Oo. Grabe naman. Ganun pala yung ganun pala yung dahilan Opo. kung bakit nilayuan ni ate yung asawa niya. Opo. Yun pala yung nangyari. Ano ba to tayo? Binubugbog siya ng asawa niya? Oo, lasing na po. Pag nalalasing. Kaya siguro nagkaroon ng ganyang problema si ate na pag tinatanong, hindi siya matanong. Ano? Yun palang yun palang kwento ng buhay ni ate. Kung kaya't yung kanyang anak, yung anak ni tatay, tapos yung kanyang mga apo nandito sa poder niya. Kasi ganun po pala. Kaya po magkahiwalay po sila ng asawa niya. At si nanay, nay, kamusta po kayo, nay? Kamusta kayo, nanay? Okay lang kayo? Opo. Masama ba yung pakiramdam nyo? Sakit yung ulo ko. Masakit yung ulo nyo? Sobrang sakit yung Nagpa-check up na kayo, nay? Hindi pa. Hindi pa kayo nakakapagpa-check up? Opo. Kaya pa naman pacheck ko ka, walang pera. Makanap si, mister, walang hanap. Walang hanap na pera? Ganito ng buhay. Walang pera. Minsan ba natutulog kayo na wala kayong kain? Opo. Natutulog kayo tayo na wala kayong kain minsan? Opo. Grabe. Kung kami nga tayo, hindi namin kaya na matulog na walang laman yung sikmura. Wala pa Tapos yung kayo, kanin. nakakaya nyo yung ganong Opo. buhay. Opo. Mahirapan na rin ang buhay. Basta tayo, lahat ng nangyayari sa buhay natin, pagsubok lang yan, Opo. At samahan natin ang panalangin. Tawag tayo sa ating Panginoon, sa araw-araw na dumarating sa buhay natin. Isama natin siya. Opo. At lang kayo, fight lang, patatag. At alam naman ni God kung paano niya tayo kakalingain. At ito tayo, may konting tulong kami para sa inyo, ha, Opo. sa inyong pamilya. Salamat po. At sana makatulong to. Opo. Ayun yung tulong namin sa inyo, tay. Pinagkaloob ng Bench TV, mula sa ating mga kababayan. Ayan ang ating Opo. tulong para kay tatay. Opo. Salamat po. Walang anuman, tay, walang anuman, at sana makatulong to, ha. Opo. Kahit paano, makatulong to sa inyong pang-araw-araw. So meron tayo isang sakong bigas para kay tatay. Tapos etong mga pangangailangan ng mga apo niyo, tay. Suyo ako, pa-open. Ayan, sige. Ito, para may makain-kain kayo sa araw-araw. May mga biskwit, Tapos may mga noodles. Sige. Lagay mo lang dyan. Tapos ito tayo, yung inyong kape. Nagkakape kayo, Opo. Yung lang binili namin, yung barako. Tapos sukal. Tapos mga gatas tayo ng apo mo. Opo. Ayun. Para sa mga apo mo. Para kahit paano maibsan yung yung kagipitan nyo ba, Opo. Ayan, makatulong to sa inyo at hindi ka magpursige na magkuha ng mga kahoy. Dahil ang hirap ng buhay. Asan pa ibang gatas? 4 na gatas yan. 4 na gatas. Ayan, para sa mga apo mo, tay. Para hindi sila magutuman kahit paano, kahit walang ulam, may kanin, may gatas, At sana makatulong to sa inyong pamilya. Salamat po. Oo. At pasalamatan mo, tayo yung mga kababayan natin. Pasalamatan mo sila. Salamat po, kabayan. Kasi At ito po mga kababayan, at sa pamamaraan po na to, sa pamagitan itong ating naibigay sa kanila na mula po sa inyo mga kababayan, lubos po kami nagpapasalamat dahil naging bahagi kayo ng programa na ito ng Bench TV at makatulong tayo sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan ng tulong. At sa muli po, ito po ng
ating update dito sa kila Tatay Francisco, at makakaasa po kayo na lagi natin silang dadalawin para kahit paano maano natin yung kanilang buhay, sama-sama po tayo, natulungan sila dahil nakakaawa po si Tatay Francisco. Ilang taon na nga kayo, Tay? 63, 64. Si Tatay Francisco po ay 64 years old, pero napakahirap po ng kanyang paghahanap buhay. Si Nanay po, ilang taon na, Tay? 60 na. 36, batang-bata. 60. 60 pala. Si Ate, ilang taon ka, Ate? 28 na yun. 28. Oo, asa ng aking bag? Bigyan ko kayo tayo ng konting panggastos, ha? Opo. Para kahit pa paano may ibili-bili ka. Ito lang muna sa ngayon, Tay, ha? Opo. At babalik kami sa mga ibang araw, Opo. So magpakatatag kayo, ha? Opo. Laban lang, walang susuko. Opo. Pagsubok lang to lahat. Salamat. Si Nanay, ba't naiyak si Nanay? Nay, ba't kayo naiyak, Nay? Naiyak siya. Hayaan mo, Nanay. Mag-ano ko, Nanay, para mapacheck up kayo, ha? Para malaman natin kung may yung baga nyo. Kasi bayat si Nanay at pantay yung kanyang balikat. At ayun, mga kababayan, thank you so much po muli. Salamat At ito po po ang kwento ng buhay ni Tatay Francisco na tumayong ama sa kanyang mga apo dahil sa paghiwalay po ni ate at ng kanyang asawa. Maraming salamat po at isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kababayan. Thank you so much and God bless. Bye bye po. Maraming salamat po.